Binalaan ko na kayo na mag-ingat at huwag magtitiwala. Basta maganda lang kayo ng mga asin at bawang sa mga tabi ninyo. At pag nakarinig kayo ng huni na parang ibon, maging alerto kayo, lalo na kung mahina lang ang naririnig ninyo. May 3 buntis po kasi doon sa amin, Nay. Paano kaya yun? Ipaperam ko ang buntot pagi sa inyo. Yun lang ang maitulong ko. Hindi kami pwede makialam dahil kilala namin sila. Nanlaki ang mga mata namin ni Roger nang marinig namin yun, kasama ng pagtaas ng aming mga balahibo at agad na natakot. Pag-abot ng matanda ng buntot pagi, binili niya na mag-ingat at huwag maputol. Siguradong mas matalas pa daw sa kahit anong itak yun. Agad namin itong ipinakita kina Patrick. Ngunit may narinig kami na huni ng parang isang ibon. Mahina lang ito na parang nasa malayo ang tunog. Agad kaming napakuha ng bawang at asin at tumabi sa mga gilid-gilid kung saan nakatira ang mga buntis sa aming lugar. Palihim kaming nagsaboy ng asin sa kanilang mga bubong at naglagay ng mga bawang sa kanilang mga bintana. Ngunit bigla kami nataranta na makarinig kami ng sigaw. Boses ito ni Denden, kaya agad kami napatakbo sa kanila. Sinabihan kami ni Patrick na umikot kami sa likod at napatingin sa bubong. At dito na nabuo ang paniniwala namin na totoo ang mga aswang. Kitang-kita ng mga mata namin kahit madilim ang isang nilalang na may mahabang buhok, matutulis na mga kuko, maitim ang balat, nangingintab na parang may langis at nanilisik ang mga pupulang mga mata nito. Nakasampa siya sa bubong sa likod ng bahay. Di ako makasigaw at parang nanghina ako sa nakita ko. Ngunit bigla itong umungol ng nakakatakot. Sa pagsaboy ni Roger ng asin na may bawang sa katawan nito, agad naman itong tumalon at tumakbo ng mabilis habang hinahabol ni Patrick na may dalang buntot pagi. Sa sobrang bilis nito ay hindi na namin ito naabutan pa. Pagkatapos noon ay lagi na naming nilalagyan ng asin ang bawat bubong. Naging alerto na kami. Pinagandaan namin ang pagbalik ng tiktik. Ngunit ilang mga araw namin siya hindi naramdaman. Pagkatapos nun, nagpasya ang mga buntis na lumuwas muna ng Maynila. Babalik na lang pagkatapos ng mga anak. Sana nagustuhan ninyo itong totoong karansan ko sa aswang. Ako po yung tipo ng taong hindi naniniwala dito, pero nakumpirma ko na totoo pala sila. Maraming salamat at sana'y mapili mo po itong kwento ko. More power pa po sa inyong channel. Isa sa mga tagusubaybay at loyal fan mo.